Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang napakagandang gabi sa iyo, Papa Dudut, at sa mga taga-pakinig ng iyong programa. Bukod po sa Papa Dudut YouTube channel ay nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya para po sa mga horror stories ninyo. At syempre sa Gianna Vlogs para updated ako sa inyong mga kambal, Papa Dudut. By the way, lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Isang kahig, isang tuka ang naging pamumuhay namin. Kaya yon ang naging dahilan kung bakit hindi ako nakatapos sa elementary. 10 taong gulang pa lamang ako nang parehas mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente. Bilang nag-iisang anak ay naiwan akong ulila, Papa Dudut. Tanging ang kapatid ng mama ko ang kumukup-kup sa akin. Pero nang tumungtong ako sa edad na 17 ay umalis ako sa poder ng tita ko. Hindi ko na kasi kaya ang ugali niya. Kung saan-saan ako pumupunta noon at kung ano-ano na rin ang naging trabaho ko. Nariyan ang naging waitress ako sa isang karinderya hanggang sa naging taga-bantay ng isang computer shop. Pero dahil sa kahirapan, napilitan akong gawin ng isang bagay para mabuhay. 17 years old pa lamang ako nang pumasok ako sa mundo ng prostitution. Labag man sa kalooban ko, ngunit kailangan ko ng pera para mabuhay. Lahat ng pangarap ko sa buhay isinantabi ko para lamang may makain sa pang-araw-araw. Ang akala ko noon ay wala nang pagbabago na darating sa buhay ko. Hanggang sa meron palang plano sa akin ng tadhana dahil ipinakilala niya ang isang lalaking magiging parte pala ng aking paglalakbay sa buhay. Natatandaan ko pa noon habang kasama ko ang kaibigan kong si Tenten. Habang pauwi na kami nang biglang mapansin namin ang isang lalaking nakatayo lamang sa waiting shed at naghihintay ng masasakyan. Agad kaming na-starstruck ng kaibigan ko dahil ang gwapo niya. Ngayon lang kami nakakita at naka-encounter ng ganong kagwapong lalaki. Para ba siyang model sa mga covers ng Precious Hearts romances na pocketbooks. Matangkad, chiseled ang mukha, moreno, may mapupungay at mapang-akit na mga mata. At sa suot niyang dry fit na shirt, alam namin na alagang kanyang pangangatawan. Kaya nga sabi ko pa noon sa sarili ko kung magkaka-boyfriend ako, gusto ko ay katulad ng lalaking yon. Kaya para makuha ang atensyon ng lalaking type ko, ay nagpapansin talaga ako ng husto. Kunwari ay umupo pa ako sabay parinig. Hay, ang init naman dito. Tapos kinakagat ako ng lamok, sayang ang beautiful legs ko. Wika ko. Pero napansin ko na parang deadma lang sa akin ang lalaki. Nagkatinginan kami ni Tenten at parang sinasabi niya sa akin na wa-epek ang ginawa ko. Dahil sa napansin kong tila hard to get ang lalaki kaya sinenyasan ko na noon ang kaibigan ko, nalalapitan ko na ang lalaki para kausapin na ito. Samantala habang palapit na ako sa lalaki, ay naamoy ko kagad ang presko niyang pabango. Nakaka-addict. Amoy manly na bagong paligo. Dahil dito hindi na ako nakapagpigil noon at nag-decide akong magsimula ng conversation. Hi, ang ganda naman ng t-shirt, bagay sa'yo. Flirty kong wika sa lalaki. Tumingin lamang sa akin noon ang lalaki, poker-faced.
at parang wala siyang narinig. Dahil dito ay mas na-challenge ako. Ikaw lang bang mag-isa? Tanong ko sa kanya. Sumagot naman kaagad ang lalaki in a accented English. No, I'm just waiting for my friend. Natahimik ako noon at napaisip kung kakayanin ko bang makipag-usap sa isang Inglesero. Pero sigil lang ako. Kahit magna-nosebleed na ako ay wala akong pakialam noon. Kanina pa kasi kita diyang napapansin eh. Akala ko alone ka. Ang sabi ko habang nagpapa-flirt sa lalaki. Kaso sa tingin ko ay parang walang interes sa akin yung lalaki. Kaya parang napanghihinaan na ako ng loob. Mamayang kaunti ay nag-ring ang kanyang cellphone at kinausap nito ang taong nasa kabilang linya. Dinig na dinig ko na disappointed siya sa kausap dahil parang tumaas na ang boses niya. Pagkatapos noon ay nainis niyang pinatay ang kanyang cellphone. So paano ba yan? Mag-isa ka na lang ngayon at medyo bad trip ka pa. Gusto mo bang samahan kita ngayong gabi? Promise, masaya akong kasama. Wika ko habang feeling saleswoman pero ang ibinebenta ko ay ang sarili ko. No thanks. Wala sa mood na sagot nito sa akin. Napataas na ang kilay ko. Suplado pala ang lalaking ito. Pero hindi ako nagpahalata at sa halip ay nagpatuloy ako sa kaswitan. Wala rin akong kasama ngayong gabi eh. Mura lang ako, pogi. Hindi ka magsisisi sa akin. Wika ko na may pamimilit. Sa puntong yon ay parang nainis na sa akin ang lalaki. Proste ka no? Tanong niya sa akin na may halong pangiinsulto. Bagamat aaminin ko na na-offend ako ng slide, pero na-realize ko na totoo naman yon. I'm a pokpok since birth. Ganun pa man ay nagpatuloy ako sa pagiging flirty kasi gustong gusto ko talagang maging client ang gwapong lalaking yon. Ano naman ngayon kung pokpok ako? Alam mo kasi, ang kailangan mo ngayon ay makakasama at ako lang naman ang nandito. Magaling, mura at maganda pa. Hindi ka magsisisi sa akin. Wika ko habang sinusubukan ko ng akitin ang lalaki. Pero napansin kong lumayo ang lalaking yon sa akin. Naisip ko tuloy na baka bakla ang kausap ko. Hindi ko kailangan ng babae ngayon. Ang sinabing yon nung lalaki ang nagpadagdag pa sa hinala ko. Pero wala sa bukabularyo ko ang pagsuko, Papa Dudut. Palingang lumalapit sa'yo. Aayaw ka pa, sabi ko pa noon sa kanya. Sa puntong yon ay huminga ng malalim ang lalaki at nainis itong sumagot sa akin. Look miss, alam kong ma-offend ka sa sasabihin ko pero hindi ako pumapatol sa mga katulad mo. Malay ko ba kung may sakit kang dala? Mahawa pa ako sa'yo. Ang mga salitang yon ang parang tumusok noon sa puso ko. Aaminin kong nawala ang confidence ko ng gabing yon. Sa isang iglap ay pinaguho ng lalaking yon ang tingin ko sa aking sarili. Siguro bakla ka no? Anong gusto mo lalaki? Saka kung meron naman akong sakit, uso naman kasi ang gumamit ng proteksyon. Hindi ka marunong gumamit no no? Alam ko na kasi bakla ka. Sa puntong yon Papa Dudut ay hindi ko na natago pa sa kanya ang inis ko. Say whatever you wanna say but my answer is no. Ayaw ko sa'yo. Pagkatapos noon ay eto na ang lumayo sa akin. Papa Dudut, bad trip ako nang bumalik ako kay Tenten. Agad na ikunuwento ko sa kanyang naging pag-uusap namin ng lalaki. Pero sa halip na kampihan ako ay tinawanan lamang ako ng magaling kong kaibigan. Baka naman kasi pinilit mo talaga ng sobra. Sabi pa nito sa akin. Tanggapin mo na lang kasi na hindi umi-effect ang ganda mo dun. May tumatanggi din pala sa'yo. Dagdag pa ni Tenten sa akin. Papa Dudut, sobra ang pagkainis ko na naramdaman sa lalaking yon. Red flag na talaga siya sa akin noon. Pero sa totoo lang, hindi naman siya ang unang lalaking gumawa sa akin noon kaya tulad ng nakasanayan. Pagkatapos mainis ay kakalimutan na lamang. Alam ko naman na mababa talaga ang tingin sa mga babaeng katulad ko. Pero anong magagawa ko?
Kailangan ko ng pera para mabuhay. Papa Dudut, hindi ko naman talaga gusto ang ginagawa ko. May mga pangarap din naman ako sa buhay. Pero sa buhay ngayon, kapag wala kang pera at pinag-aralan ay wala kang lugar sa mundo. Mamamatay kang dilat ang mga mata. Kaya napilitan akong kumapit sa patalim. Lahat ng lait, insulto at pride ay nilunok ko na. Kahit nga ang pangarap ko noon na may lalaking magmamahal sa akin ay kinalimutan ko na. Walang lalaki ang nasa matinong isipan ng papatol sa isang katulad ko. Yun ang akala ko. Ang hindi ko noon alam ay may plano pala sa akin ang tadhana. Isang gabi ay hindi ko akalain na muling magkukrus ang landas namin ng lalaking red flag. May huminto kasing kotse sa harapan namin ni Tenten at nagulat ako nang makita ko ang tao sa loob ng sasakyan. Magtatanong pa sana ito sa akin pero tinarayan ko. Kaso itong si Tenten ay bigla akong kinurot sa tagiliran at binulungan niya ako na wag daw akong attitude dahil potential client din daw yon. Kailangan kong kumita at pinaalala pa niya sa akin na baka sa pundong yon ay maka-jackpot na ako. Pagkatapos noon ay umalis na si Tenten para iwanan akong makipag-usap doon sa lalaki. Siyempre ako plinastik ko muna yung lalaki. Ano bang service ang gusto mo, babe? Wika ko sa kanya na may halong pang-aakit at panglalambing. So miss, saan ba dito may malapit na convenience store? Seryoso naman akong napatingin sa lalaki. Nangiinis ba ito? Ang buong akala ko ay kukunin na niya ang serbisyo ko tapos yun pala ay magtatanong lamang kung saan yung pinakamalapit na convenience store. Hindi mo alam kung saan? Hindi ba nagpunta ka na dito? From flirty, naging bad mood again ako that time. Pangalawang beses ko palang nakakapunta dito at hindi ibig sabihin nun, alam ko nang pasikot-sikot dito. Malumanay pero parang namimiloso pong sagot ng lalaki sa akin. Magtataray pa sana ako sa lalaki nang marinig ko ang parating na wangwang ng police mobile. Siyempre nagpanik ako. Ang mga pulis ang number 1 kalaban naming mga pokpok dahil inuhuli nila kami. Kapag nahuli nilang nakikipagtawaran kami sa client namin sa gitna ng kalsada. Naku mga pulis, paparating na. Saan ako magtatago? May panik na noon ang boses ko. Sumama ka sa akin. Nahalata ko rin noon na kinakabahan noon ang lalaki. Bakit naman ako sasama sa'yo? Mali ko bang ikaw ang magdala sa akin sa mga pulis? Ang sabi ko naman. Isasakay kita sa sasakyan para hindi ka makita. Huwag ka nang maingay dyan dahil alam ko namang sanay ka nang sumama sa mga hindi mo kilala. Tara na. Pagaya pa niya sa akin. Kaya no choice ako noon, Papa Dudut, kundi ang sumakay sa kotse niya. Tapos nagmaneho na ang lalaki palayo sa rumorondang police mobile. Samantala sa halip na convenience store ay sa restaurant niya ako dinala. Take note, hindi basta-basta fast food lang, kundi restaurant. Inaya niya akong samahan ko siya sa gabing yon at nangako siya na babayaran daw niya ako kahit na walang sex na mangyayari sa aming dalawa. At dahil sa gutom na ako noon at mukhang maayos namang kausap ang lalaki ay pumayag na akong samahan siya buong gabi. Habang kumakain kami sa restaurant ay nagpakilala siya bilang si Brent. At nagpakilala din naman ako sa kanya. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan na kami, Papa Dudut. In fairness kay Brent, masaya siyang kakwentuhan. Hindi siya yung tipo ng lalaking magmamalaki lang about sa kanyang achievements. May sense siyang magkwento. Tapos kapag ako naman ang nagkikwento sa kanya, pinapakita talaga niya sa akin na interesado siya. Kaya naman lalo kong inintroduce ang sarili ko sa kanya. Papa Dudut, hindi ko inakalang may lalaki palang tulad ni Brent na gentleman. Nang una kaming nagkakwentuhan sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng security sa kanya. Yung tipong habang kasama ko siya alam kong walang mangyayaring masama sa akin. Nakakataba rin ang puso dahil kahit na alam niya kung ano ang trabaho ko ay hindi niya ako dinala kung saan.
Nerespeto niya ako bilang isang babae. Ang sarap pala ng ganong pakiramdam, Papa Dudut. Sa ilang taong ko sa ganong trabaho ay siya pa lang ang nakapagbigay ng ganong respeto. Yun naman ang dahilan kung bakit pagkatapos ng gabing yon ay hindi na siya naalis sa isipan ko. Iniisip ko na ang tanga ng babaeng mangiiwan kay Brent dahil iilan na lang sa mundo ang tulad niya. At kung magkaroon pa man ito ng panibagong mamahalin, paniguradong maswerte ang babaeng yon. Nakaramdam ako ng kilig nang maisip kong ako ang babaeng yon. Pero kaagad kong inalis yon dahil imposibleng mangyari. Alam kong hindi na muling magkukrus ang landas naming dalawa. Pero may ibang plano ang tadhana sa aming dalawa ni Brent, Papa Dudut. Dahil hindi ko ina-expect noon na mahahanap niya ako sa social media at magme-message siya sa akin. Hindi nagtagal dahil sa social media ay nagkaroon na kami ng komunikasyon. Papa Dudut, nagpatuloy si Brent sa pakikipag-usap niya sa akin. Palagi siyang nagte-text, tumatawag at paminsan-minsan ay niyayaya niya akong lumabas kaya naging malapit kami sa isa't isa. Paunti-unti ay nakikita at nararamdaman ko ang tiyaga niyang ipakita sa akin na malinis ang pakay niya sa akin. Kahit alam niyang gabi-gabi akong nasa kalye ay hindi nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko talaga maisip na baka totoo ang kasabihang love is blind. Hindi ko rin maintindihan na kung bakit ganon ang pakikitungo niya sa akin. Na kung bakit ang bait-bait niya pa rin sa akin kahit pa isang maduming babae ako. Dahil nga sa pagiging likas na mabait at malambing ni Brent, unti-unti ay nakuha na niya ang loob ko na parang gusto ko na siyang palaging makita at makasama. Pero pinilit ko pa rin pigilan at iwasan ang nararamdaman ko dahil alam ko na hindi rin magtatagal ay lalayo na siya sa akin. Samantala isang araw ay namasyal kami noon sa park at doon ay nagkaroon kami ng malalim na usapang dalawa. Arlene, ayaw mo bang maghanap ng ibang trabaho? Siguro naman ay may mahahanap ka ng iba. Wika niya sa akin patungkol sa aking trabaho na nagbebenta ng aliw. Napabuntong hininga ko sa tanong sa akin ni Brent. Napaisip ako. Bakit nga ba hindi ako maghanap ng ibang trabaho? Wala na ba akong alam na ibang trabaho kundi ang ibenta ang sarili kong katawan? Meron nga pero mas mabilis ang kita ng pera kapag ganon ang trabaho. Saka hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral eh. Maski nga janitor ngayon, dapat may diploma pang dapat ipakita. Paano naman ako, hindi ba? Katwiran ko sa kanya. Nakita ko naman na nalungkot si Brent sa sitwasyon ko. Nasaan naman ang mga magulang mo? Tanong niya sa akin noon. Nakaramdam naman ako ng lungkot nang marinig ko yon. Nasa langit na. Lumaki ako sa tita ko pero umalis din naman ako kasi ayaw ko ng ugali niya. May mga naging trabaho din naman ako pero hindi sapat para sa pagkain at upa ko. Kaya sa trabahong ito ako napunta. Sagot ko sa kanya. Hindi ka ba nag-aalala na baka isang araw makulong ka na lang? O baka may mangyari sa iyong hindi maganda? May pag-aalalang wika ni Brent. Nakaramdam ako ng kaunting tuwa sa aking dibdib dahil na-realize kong may concern pala sa akin si Brent. Makulong? Naranasan ko na yan ng ilang beses pero bumalik pa rin ako dahil kailangan kong mabuhay. Sagot ko sa kanyang katanungan noon. Wala ka bang pangarap sa buhay? O kung ano ang gusto mong gawin? Curious niyang tanong sa akin. Sa puntong yun ay naalala ko ang pangarap ko noong bata pa ako. Siyempre meron. Gusto ko namang makapagtapos ng pag-aaral at makakuha ng matinong trabaho. Makakahanap ako ng mapagmahal na asawa at magkakaroon kami ng masayang pamilya. Pero sa buhay kong to, imposible mangyari yun. Malungkot na sagot ko sa kanya habang nakakaramdam na ako noon ng self-pity. Pwede pa naman 24 years old ka pa lang.
Hindi pa huli ang lahat. Maya-maya ay sabi ni Brent sa akin. Pero napailing na lamang ako noon. Hindi rin. Sa matinong lalaki pa lang, walang-wala na ako eh. Balik ko sa kanya. Paano mo naman nasabi yan? Sa puntong yun ay tila nanunubok na si Brent. Mabilis naman akong sumagot noon. Sa mga tulad kong babae, wala nang magseseryoso sa akin. Sino naman ang matinong lalaki na papatol sa isang babae na naggamit na ng kung sino-sino? Na ginagamit ang katawan para magkapera. Nakita ko naman na sumeryoso si Brent. Pagkatapos noon ay isang salita lang ang kanyang binitawan na siyang magpapabago noon sa aking buhay. Ako. Napatingin naman ako sa lalaking kausap ko. Brent, hindi ako maniniwala sa mga sinasabi mo sa akin. Dahil sa dami ng lalaking nakilala ko, isa lang ang gusto, sabi ko sa kanya. Hindi pa ba sapat sa iyo ang mga pinakita ko? Na seryoso ako? Ang sabi niya habang seryoso na nakatingin sa akin. Mamayang kaunti ay hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan niya yon. Nakaramdam naman ako ng guilt kasi kung totoong mahal niya ako, siguradong masisira lang ang buhay niya dahil malamang sa malamang ay huhusgahan at lalaitin lang siya ng mga tao sa paligid namin. Brent, hindi tayo bagay. Seryosong wika ko noon sa kanya. Isa kang engineer sa isang magandang kumpanya at ako, isang hamak na prosti. Naggabi-gabi ay nasa kalye at naghahanap ng pera sa pamamagitan ng mga lalaki. Katwiran ko. Pero pinipilit pa rin ni Brent ang kanyang gusto. Wala akong pakialam, Arlene. Kung ang sasabihin ng iba ang iniisip mo, wala silang pakialam. Huwag mo silang intindihin. Ako ang… Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin nang pinutol ko na yon. Pues kung ikaw ang walang pakialam, ako meron. Ayaw kong madamay ka pa sa mga sinasabi nila tungkol sa akin. Ayaw kong masira ang reputasyon mo nang dahil lang sa akin. Sa tingin mo ba ay magiging madali ang lahat? Maraming pagkakataon na masasaktan at mahihirapan tayo. Maraming pagkakataon na darating na sabay tayong susuko at pagsisisihan kung bakit pa natin pinaglaban to. Brent, tigilan mo na lang ako dahil kahit na anong gawin nating dalawa, hindi ako babagay dyan sa mundo mo. Sinabi ko yon sa kanya habang pinipigil kong umiyak noon. Mahal kita, Arlene. Alam ko masyado pang maaga tong nararamdaman ko pero alam ko sa sarili kong mahal na mahal kita. Oo, tama ka. Hindi magiging madali ang lahat pero… Ayaw mo lang bang subukan? Hindi ka naman mag-iisa. Arlene, nandito ako para protektahan ka. Ang dapat mo lang gawin ay ang magtiwala sa akin. Paninigurado ni Brent sa akin. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano ang magiging sagot ko sa kanya. Gusto kong magmatigas noon kasi ayokong mapahamak siya nang dahil lang sa akin. Pero aaminin ko na mahal ko na rin siya at hangad ko ring makasama siya habang buhay. Bakit ako? Bakit sa dinami-dami ng babae dito sa mundo? Bakit ako pa? Magiging miserable ang buhay mo sa akin. Marami ang huhusga at masasaktan ka lang. Sa kabila ng lahat na pwedeng mangyari, bakit minahal mo pa rin ako? Eto lang ako, Brent, ganito lang ako. Sabi ko sa kanya, baka sakaling magbago pa ang isip ni Brent na mahalin niya ako. Pero mukhang desidido na siya sa akin, Papa Dudut. Mahalaga ba ang dahilan? Hindi pa ba sapat ang salitang mahal kita? Aniya. Kaso Papa Dudut, sa huli ay mas nanig ang concern ko kay Brent. Ayaw kong umasa. Ayaw kong masaktan. Layuan mo na lang ako, Brent, itigil na natin to. Ang sabi ko noon sa kanya. Papa Dudut, sinubukan kong umiwas kay Brent pero panay pa rin ang pakikipag-usap niya sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Kahit na anong pilit ang paglayo ko sa kanya ay panay pa rin ang lapit niya sa akin. Aaminin ko naman na mahal ko na rin si Brent pero tuwing iisipin ko na sundin ang puso ko, napapahinto at napapaisip ako. Ayaw ko siyang masaktan at mahirapan ng dahil lang sa akin. Papa Dudut, alam kong hindi magiging madali ang lahat dahil sa estado ng buhay ko
At ayaw kong madamay pa siya sa pagiging miserable ko. Ayaw ko ring dumating ang panahon na bigla na lamang niya akong iiwan kapag nakakita na siya ng mas bagay sa kanya. Papa Dudut, nagpatuloy nga ang panliligaw sa akin ni Brent at kahit na anong gawin kong pagpipigil ay hindi ko maiwasang kiligin at isipin na bigyan siya ng pagkakataon sa buhay ko. Ngayon lang ako nakaranas na magmahal at mahalin. Ang akala ko kasi noon ay wala na akong pag-asang makapasok pa sa mundo ng pag-ibig. Pero heto ngayon, may lalaking handang magmahal sa akin kahit maging sino man ako. Gusto kong isantabi ang takot na nararamdaman at maranasan ng magmahal. Na baka ito na ang hinihintay kong pag-asang magbabago sa buhay ko. Hanggang sa naging kami na nga ni Brent. May takot akong nararamdaman pero sinunod ko pa rin ang kagustuhan ng puso ko. Alam ko pong sasabihin ng iba na masyado pang maaga para sa mga ganong bagay pero ayaw ko nang pakawalan ang pagbabagong dumating sa buhay ko. At si Brent ang pagbabagong yon. Tinuruan niya akong mahalin ang sarili ko at pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal na kahit kailan ay hindi ko pa nararanasan. Nang dahil kay Brent, umalis ako sa mundo ng prostitution. Ginawa ko yun, Papa Dudut, para sa aming dalawa. Gusto kong maging isang babae na may pagmamalaki niya sa iba. Naging mahirap ang lahat dahil sa hindi naman ako nakatapos ng elementary ay naging mailap ang trabaho sa akin. Buwan ang lumipas bago ko nakahanap at naging isang waitress sa isang restaurant. Maliit man ang sahod ay pinagkakasya ko yon at hindi naman ako pinabayaan ni Brent. Kinakaya ko ang lahat dahil alam kong may isa akong taong maaasahan ano pa man ang mangyari. Pero tulad ng inaasahan ko ay maraming tumutol sa relasyon namin ng boyfriend ko. At nanguna nga rito ang nanay niya. Sari-saring panguhusga ang binabato sa akin ng mga kapamilya niya, kamag-anak at pati mga kaibigan ni Brent. Pilit nilang pinaghihiwalay kaming dalawa ng boyfriend ko. Ipinaglalaban naman ako ni Brent pero nakaramdam ako ng guilt kasi simula nang naging boyfriend ko siya ay nasira na ang relasyon niya sa mga taong bahagi ng kanyang buhay. Kaya isang desisyon na ang ginawa ko para hindi na masira ang buhay ni Brent. Papa Dudut, masakit man na layuan si Brent pero naisip kong unahin muna ang sarili ko. Gusto ko kasing gawin yon hindi para sa kanya kundi para sa akin. Nagpatuloy ako sa trabaho ko sa isang restaurant para makaipon. Mahirap pero kinaya ko at hindi naman nagtagal ay pumasok ako sa isang alternative learning program. Libre lang kaya hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Gusto ko pa rin makapagtapos ng pag-aaral para sa gayon ay may pakita akong karangalan sa iba. Sa loob ng 6 na buwan ay naging ganon ang buhay ko. Isang working student. Gusto kong ipakita sa lahat na kahit na naging ganon ang buhay ko dati, kaya ko pa rin magbago. Pero sa kabila ng lahat ay naisip ko pa rin si Brent. Mahal na mahal ko pa rin siya, Papa Dudut. Ilang beses na rin akong sumubok na kausapin siya kaso palagi akong naunahan ng kaba. At takot na baka kapag naisipan kong bumalik sa kanya, ay may nakita na pala siyang bagong mamahalin. Yun ang akala ko pero noong magkita kami ay nagulat na lamang ako nang sinabi sa akin ni Brent na walang nagbago sa nararamdaman niya para sa akin. Mahal na mahal pa rin kita, Arlene. Oo, nasaktan ako noon pero naintindihan ko naman. Kinailangan natin yon para mabigyan natin ng oras ang isa't isa para makapagbago. Yon ang eksaktong mga salitang sinabi niya sa akin. Naiyak naman ako sa mga narinig ko mula kay Brent. Kaya sinabi ko rin sa kanya ang saloobin ko. Mahal na mahal pa rin kita, Brent. Ngayong natutunan ko nang mahalin ang sarili ko, kaya na kitang mahalin ng walang takot. Salamat dahil kung hindi sa'yo, hindi ko magagawa ang lahat ng ito. Salamat dahil binago mo ang buhay ko. Papa Dudut, sa ngayon ay magtatatlong taon na kaming dalawa. Nakapagtapos na rin ako ng pag-aaral at kasalukuyang tinatapos ang kurso kong culinary dahil sa tulong ni Brent. Engaged na rin kaming dalawa bagamat wala pang eksaktong date para sa kasal namin ay paniguradong malapit na yon. Natutunan na rin akong tanggapin ang mama ni Brent kahit nandun pa rin ang alinlangan niya sa akin. Naniniwala ako na balang araw ay magiging maayos din naman ang lahat.
Para sa mga babaeng naranasan o nararanasan ng naging buhay ko, masasabi kong huwag kayong mawala ng pag-asa. Darating at darating ang pagkakataon na bibigyan tayo ng Diyos ng chance para magbago. Magiging mahirap sa una pero lagi nating isipin na may mga tao pa rin kaya tayong ipaglaban at mahalin kahit ano pa man ang mangyari. Maraming salamat Papa Dudut sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin. Sana'y naka-inspire ako sa maraming listeners ng inyong programa. Lubos na gumagalang, Arlene. Bago ang lahat, maraming salamat Arlene sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. At para po sa mga horror stories, hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Ang link po niyan ay makikita sa channel na ito. Ganoon din po ang Gian Gianna Vlogs. Nakakatuwang malaman na nagkabalikan kayo ni Brent, Arlene, at binago niya ang buhay mo. Wala sa kadiliman ay dinala at ginabayang kanya patungo sa liwanag. Mga ka-online, ganon talaga ang pag-ibig, no? Handa mong tanggapin ang nakaraan at pagkatao ng mahal mo. At kung naliligaw man siya ng landas ay handa kang maging gabay sa kanya. Masasabi nating napakabusilak ng pag-ibig ni Brent sa iyo, Arlene. Swerte ka sa kanya. Kaya gawin mo ang lahat para masuklian ang kanyang pag-ibig. Bibihira na lang ang mga katulad ni Brent, kaya wag na wag mo siyang pakawalan. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.